susunod na taon. Gusto ko lang pong bigyang diin muli ang ilang mga concerns na yung ilan dito ay binanggit na ng good gentleman mula sa San Juan. Una po, pagtugon sa long-term financial demands nga po ng UHC. Laging kulang. Gaya ng sinabi din po ng mga nakaraang interpellations, hindi sumasapat. Yet, may mga nakatenga at pinapabalik pa o binabalik ng mga pondo at may mga reklamo talaga sa mababang PhilHealth benefit delivery rates. Pangalawa, bagaman may mga inobasyon sa primary healthcare service delivery ang DOH at ang PhilHealth, yung pagnaro natin sana sa gap ng healthcare infrastructure at capacity at by extension, yung shortage at maldistribution ng mga healthcare workers, nananatili rin po itong isang concern. Pangatlo, ang UHC, kailangan palakasin talaga yung mga provincial at saka citywide health systems. Ngunit nagmumukha pa ngang yung ating UHC integrated sites ay hindi pa nagpo-produce ng proof of concept at yung mga resulta na inaasahan nating para ma-address yung fragmentation ng ating health systems. Kung kaya't yung consistent na service delivery ay napakahirap pa rin at iba-iba talaga, malayo ang pagkakaiba-iba ng mga patients' experiences. Pangapat po, Mr. President, isama na rin po natin yung walang katapusang issue ng pag-unify ng ating health information system at data integration para i-enhance yung interoperability nito. Usapin pa rin hanggang ngayon ang automation ng ating health information system. Panlima, uneven capacity, yung kahandaan at saka kagustuhan ng ating mga local governments na ipatupad yung UHC na may resulta o nagre-resulta sa iba't ibang outcomes. Pang-anim, second to the last, maging nga po ang ating Special Health Fund na dapat magkaroon at nakalagak sa ating mga LGUs ay hindi rin nakaligtas sa political dynamics ng ating mga local leaders. At huli pong abiding concern, Mr. President, ang PhilHealth bilang isang pangunahing tagapagpatupad ng UHC law, parang bigat na bigat sa operational inefficiencies. Hanggang po ngayon, nakabinbin pa ang sa Korte Suprema ang usapin ng pondong ibinalik sa gobyerno. So while we realize the need to ensure funding for PhilHealth by providing a supplemental budget of amounting to 74 billion pesos, gaya ng binanggit ng good gentleman mula sa San Juan, may agam-agam pa rin sa kakayanan ng PhilHealth i-disburse yung pondo just in time para tugunan yung pangangailangan ng ating healthcare providers. At yan na nga po kaugnay yung maikling isang tanong na interpellation ko sa huli mamaya ng konti, Mr. President. On top of these concerns, nalulungkot po kami at may tanong tungkol sa, at nabanggit na rin po ito ng ilang mga kasama dito sa Senado sa kanilang interpelasyon, nakakalungkot at nakakabahala kung bakit biglang umalis ang ilang mga susing pinuno at career officials natin ng DOH. Katuwang natin noon pa sa pagsusulong ng UHC. Gaya nga, at binanggit din po ito ng good gentleman mula sa San Juan, sina Yusek Maria Rosario Vergeire, lalo na't sa panahong napakahalaga na may katuwang tayo sa matatag at may karanasang pamumuno sa ating sektor ng kalusugan. Of course, Mr. President, moving forward, habang patuloy po tayong nagtatrabaho para sa realization ng universal healthcare, maaring manawagan tayo sa posibilidad ng iba't ibang mga congressional oversight committees sa UHC at sa PhilHealth na mag-convene na bilang nagkakaisa upang tugunan yung mga concerns na ito na ni-raise at maghain din ng mga rekomendasyon para palakasin at lalong isulong ang UHC. At huli, Mr. President, kung may EDCOM, yung Education Commission, kung may konsiderasyon na magkaroon ng
LabCom o Labor Commission, maaari rin sigurong ikonsidera ang pagkakaroon ng isang Congressional Committee o Commission on Health tungo sa makabuluhan at napapanahong health systems reform. Maraming salamat, Mr. President. At yung nag-iisang tanong na interpelasyon ko sa good gentleman mula sa San Juan, nabanggit nga po nila kanina yung panukalang supplemental budget sa halagang 74 billion pesos. Inauthorize po ako ng minority leader namin na itanong po ito sa good gentleman mula sa San Juan dahil bagamat suportado po namin iyan mula sa minority, ano naman po ang reassurance na kapag na ipasa po natin yung supplemental budget na may halagang 74 billion pesos, masisiguro naman po na hindi nananatiling napakatagal, kundi mapapabilis at in fact dapat mapapasok sa turnaround time ng PhilHealth sa pag-reimburse po sa ating mga hospitals. Mr. President, good gentleman mula sa San Juan. Yes, Your Honor, Mr. President, malaking bagay ho sana kung talagang ito'y subok lamang po, no? Pero ito talaga yung, as I mentioned earlier, this was the amount that was proposed budget for PhilHealth na nawala, no? Naging controversial po ito. Ito po yung kasama sa National Expenditure Program. And also, Your Honor, Mr. President, alam naman po natin dahil magkasama na ho tayo, yung amount those were yung pong katanungan din natin yung mga funds that are earmarked for PhilHealth tulad po nung nanggaling sa mga sin-taxes yung pong galing sa PCSO sa PAGCOR bagamat ito po nawala nung 2025 saan po dapat dinala pero dapat po ito maibalik pa rin ho dahil nasa batas po ito na talagang earmarked po ito and it should be used entirely for PhilHealth's use para po sa benepisyo ng mga miyembro nito. So ito po ay part na rin po itong 74.4 billion. Hopefully ito yung breakdown no, for PhilHealth Premium Indirect Contributors. Supposedly ito yung nawala no, yung sa mga indigents, seniors and PWDs na magagamit din po siyempre sa mga pagbayad ng mga dapat bayan ng PhilHealth. Yung po 53 billion for the premium of indirect contributors, 21 billion for improvement further of PhilHealth's benefit packages. As we all know, yung po lalo ng mga Z benefit packages, medyo kahit paano to medyo maganda. Halimbawa, kidney transplant, 600,000, yung pong open heart surgery about 500,000 and so on. So may mga pinadagdag pa ho tayo na mga iba pang mga diseases and other mga bagay na pwede pa isama no pati yung dental may isama rin po and so yun po yung 53 billion 31 billion at yung 128 billion health insurance and others so we're hoping that with this kahit paano naman ay yung pong binanggit ng Pangulo na zero balance billing and others kahit paano maging katotohanan no it will be a challenge no doubt no pero kung talaga pupunduhan po naman natin ay sa tingin ko naman ay malaking bagay and I would say that kahit paano kung ito po ay diretso natin maibibigay ay mararamdaman kaagad ito natin mga kababayan. Bago ako tumugon, Mr. President, the good gentleman from Cavite would like to interject. With the permission of the Deputy Minority Leader. Yes, Mr. President. Senator Lacson is recognized. Thank you, Mr. President. With the permission of the gentleman from San Juan and the distinguished lady from Iloilo, what you're trying to, my question first, Mr. President, is at what point during the budget deliberations of the 2025 budget was the 74 billion realigned to other items from the PhilHealth funds? By CAM, House version, or Senate version? Your Honor, Mr. President, sa House version po, nandun po, pero mas nabawasan sa atin ng konti, bahagya.
Pero So, doon po sa BICAM talagang nawala mas na. malaki. How much was realigned in the House version? And how much was realigned under the Senate version? And how much was realigned in the BICAM? From what I remember, Your Honor, Mr. President, doon sa Senate version, nasa 43 billion pa, no? Ang na-realign. Ang natira. Ang natira. Apo. Out Tapos of the nung 74 billion. Yes, Your Honor, Mr. President. Tapos nung BICAM, doon nga lang po na nawala na talaga. Okay. So, yung GAA is a general law. Correct. That is correct. And sin tax law is a special law. That is correct. And any lawyer will tell you, or any member of Congress will tell you that a general law cannot amend a special law. That is correct, Your Honor, Mr. In President. other words, what the Senate did and what the House did was illegal. Your Honor, Mr. President, that's already nasa subject na ho yun siguro Alam sa ko po, Supreme Court. tinatanong ko lang. Alam ko nasa Supreme Court. And we're just discussing, dapat alam natin, hindi natin pinayagan, kasi alam nating the GAA, being a general law, cannot amend a special law, which is the sin tax law. That is correct, Your Honor, Mr. Kasi President. naka-earmark yan under the sin tax law. Tama po. Yung So bakit nakalusot po sa Senate? yung syntax law at yung sa PCSO, sa PAGCOR, lahat po yun ay naka-earmark dapat talaga. Yun nga ang tanong ko po. Paano nakalusot ito sa House? May mga abogado ron. Sa Senate, may mga abogado. Paano po nakalusot na effectively inamend ng GAA yung special law? Yun nga po, Mr. President. You may not answer, Mr. President. Thank you very much. Thank you, Senator Lacson. Salamat, Mr. President. By way of closing my brief interpellation sa good gentleman from San Juan, 2 punto po. Una, importante po yung pinoint out ng good gentleman from Cavite. At yun po yung isang dahilan na kasama ng dating minority leader na si dating Senador Coco Pimentel. Nag-manifest po ako nung BICAM, nung nakaraang budget debates na hindi ko pipirmahan yung BICAM version dahil effectively dinifund ang PhilHealth. Despite the fact, tulad ng pinaalala ng good gentleman from San Juan kanina lamang, yan po ay amounts na earmarked. Earmarked po ng batas tungkol sa buwis, earmarked po mula sa mga government-owned and controlled corporations. And pangalawa po, Mr. President, muli kaya po importanteng constitute at ma-convene muli yung Joint Congressional Oversight Committee sa Universal Healthcare Law para iwasto, no, yung mga mali noon, punuin yung mga gaps para hindi po paurong kundi pasulong yung implementasyon natin ng UHC. Yung nabanggit po ng good gentleman from Cavite and San Juan, yan nga po yung kaso na nasa Korte Suprema pa. At sana po kung maagang magkaroon ng ruling dyan at hari nawa alang-alang sa DOH at PhilHealth, mas maaga nang maibalik ng executive yung pondong iyan sa PhilHealth para hindi na kailanganin pa ng Kongreso mag-appropriate parang muli ng 74 billion pesos na yan na talaga namang by laws ay earmark para sa PhilHealth. Maraming salamat sa good gentleman mula sa San Juan. Salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Ontiveros. Next interpellate, Senator Christopher Bongo. Thank you, Mr. President. Just a short manifestation, and I would also like to associate myself with the privileged speech of Senator J.B. Ejercito. Siya po yung ating principal sponsor ng Universal Healthcare. Yes, we will convene the Oversight Committee on the UHC this year. With our local counterparts sa lower house sa Congress. The passage of the Universal Healthcare Act in 2019 marked a significant milestone in our journey towards achieving a more equitable and comprehensive healthcare system. We laud Senator J.B. Ejercito for championing this measure as principal sponsor in the 17th Congress. With this law, every Filipino is entitled to access
essential healthcare services regardless of their socio-economic status. Lahat po ng Pilipino ay miyembro po ng PhilHealth. But we are still very far